Ano, hindi ko alam kung ano yung binibintang sa kanila. O pakinggan ho natin mga bossing. Wag naman sana. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ay, nak ng putik, buti naman. Buti naman nakakarating sa inyo yung mga ganyang balita at yung ganyang sigaw ng mamamayang Pilipino. Totoo naman ho mga kababayan eh. 'Di ba? Totoo naman ho mga boss chief amo sir. Sabi ni Leo Glenn Tumala 9218, Sir Mark, pa-assist naman ako ng pambili ng Sambutamol ko. Ay yung inaano doon. Yung ini-spray para makahinga ka. O sige, message ka doon sa ano natin ha. Doon sa group chat natin, message ka doon para mapadalan kita. Okay? O game. Pinagbibintangan daw ho mga bossing. O, sabi ni Rosewin, totoo naman, matro ng paniki. Game. Wag naman sana. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Simula po nung naging Senate President at naging majority itong sila Amy Marcos, yun naman po talaga ang nangyari mga kababayan, di ho ba? Wala naman humbago dyan mga boss chief amo sir. Di ba? Talaga namang nasira ang reputasyon ng Senado, talaga naman bumaba ang trust ng mamamayang Pilipino sa Senado. Umabot na nga sa punto. 'Di ba? Umabot na ho sa punto mga kababayan na i-abolish na daw po ang Senado. O nadadamay tuloy yung mga ibang mga senador na talaga namang nagtatrabaho ho. The Jumper at BG Badjola at Leo Glenn Tumala. O sige. Message ka doon sa ating group chat. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado nung pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood control, nung hininto yung blue yes, ribbon. yes. Doon talaga nabaon yung dangal ng Senado, aminin natin. Andali. No? Nabaon yan nung pagkakapalit kay Senator Tito Soto bilang Senate President. Sandali lang. Sandali lang. Saka ayan. Ayun, nabaon yan mga kababayan nung panahon ng pinalitan nila si Tito Soto, 'di ba? Nung nagkudeta. Totoo naman di ba? Eksakto sa araw po na isasubmit yung impeachment sa Senado, mga kababayan, nag kudeta sa Senado. Di ba? Bakit? Kasi kay Soto, the next day umpisa na ho yung impeachment eh. Umpisa na ho agad yung Senado na maging impeachment court eh. At yun yung ayaw na ayaw mangyari nitong mga ito. Ano po? Ang mamamayang Pilipino, taong bayan, ano sinasabi? Gusto nang malaman kung ano ang katotohanan. Gustong pasagutin yung Vice Presidente sa mga issue sa kanya. Pero sila, hindi, sige, palitan natin yung Senate President, no? Para hindi mangyari yung fourth with ni Soto. Yung fourth with ni Soto ho kasi, the next day, umpisa na. Ayaw nila nun. So, ibig sabihin, no, mga kababayan, etong mga majority na mga senators, mga boss chief amo sir, ay hindi para sa mamamayang Pilipino. Para po doon sa kanilang mga kaibigan, para po doon sa kanilang mga kaalyado, isalba ang kanilang mga kaalyado. Itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Etong mga susunod nating vlog, etong mga susunod na topic, tungkol lahat ito doon sa mga kapwa mo senador na nandiyan sa majority, kaya nagsisiksikan diyan sa majority, no, dahil nga pinagtutulong-tulungan si Pangulong Bongbong Marcos para matanggal sa pwesto, maalis sa pwesto upang sa ganon sa mga susunod na mga panahon sila ay absuelto. 'Di ba? Founder ng Shereza Force. Ayan si Chaicher. Nandiyan na din. 'Di ba? Mga kababayan, ito nga, tingnan mo, yung mga susunod nating mga topic tungkol kay Joel Villanueva, kay Marcoleta, kay Chis Escudero, lahat, majority, doon sa majority, may kaso mga kababayan. Kaya po itong mga ito
nagkakaganyan. Tapos, lumala pa. From flood control, naging tsa-tsa pa. At Anak ng putik na sila lang ho yung gumagawa ng ganyan, mga kababayan. Constitutional Assembly, wala naman pong ganun, mga bossy. Gumagawa sila ng mga ganitong issue upang ma-divert po ang atensyon, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, yung vlog natin kaninang umaga, hindi kailangan ng no election ho. Kayang-kayang talunin si Sara Duterte, lalo na kapag ka nagtambal po ang pink at pula, mga bossing. Easy lang ho yan. Lalong-lalo na ito, nakita mo nga yung mga nila, yung mga supporter nila, unti-unti na bang nauubos? Sabi ni Jenny Ramos, late na ba ako? Hindi ko sasagutin yan pagka walang dapat, late na ba ako, baby? Ganun. Hindi, joke lang. Mayari tayo dito. term extension, doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado, doon talaga nagkakaproblema. Walang yan, Ito na ho yata ang pinakasinungaling, mga kababayan, sa lahat ng senador, si Amy Marcos. Agree kayo doon sa sinasabi ko? Doon sa sinabi ko na ito na yata ang pinakasinungaling na senador sa 24 senador, mga kababayan. Lahat, biruin mo nag-live ito. Mary Ann, shout out, no? Biruin mo mga kababayan. Nag-live si Amy Marcos. Tapos ito na po, tinitira na po kami sa tinitira na ano ba? Pinapaputukan or whatever kung ano yung sinasabi niya. Ito po, nakakatakot na dito sa Senado. Pero yung mga nasa likod niya, halatang hindi takot. Halatang wala lang, okay lang, simple lang. Di ba, nandoon pa nga, kita pa nga, yung kapatid ni Mark Villar, na yung isang Villar na senador. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na. Hindi kasi papayag yung minority, mga bossing na masunod itong mga gusto nito. Tingnan nyo, palitan yung rules ng Senado o rada agad-agad. Tapos bawal magtanong. Di po ba? Para lang doon sa mga kasamahan nila na maaaring makulong, na posibleng makulong. Pwede dapat po na bumoto yung mga online, through online. Yun naman yun eh. Di ba? Kasi mawawalan ng visa po yung pagka-majority nila, mga kababayan, kapag ganun ang nangyari. Pag si Boss Joel, si Boss Jinggoy, si Boss Cheese, si Bato de la Rosa, apat na yan. Sino pa? Meron pa bang kulang? Si Marcoleta, 5, 13 sila. Magiging 8 pagka nagkabotohan, mananalo yung minority ho. Yan ang inaano nila, kinatatakutan nila. At si Bongo pa, 6, 7 na lang ang matitira. Di po ba? Kailan po ba nagkaroon, mga Boss Chief Amo Sir, nung online botohan? O yung mga online na mga kasama yung mga nasa bahay ng mga senador? Pandemic. Ngayon hindi na pandemic, mga bossing. Ang pandemic na lang po, mga kababayan, na ang akala natin may pandemic pa, yung kapag ka sila ay may pagtitipon. Pag nagpatawag ng mga mautog. Sabi ni Jenny Ramos, si Sir Mike Cervera din daw, isa sa may death threat. Ang nakita ko doon, mamaya na natin pag-usapan yan. Pero meron yung mga kasamahan natin, yan nga daw ay delikado ang buhay. Nako, ingat kayo dyan sa Pilipinas. Ang nagsabi ng unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. Mega. Oo naman. Di ba? Ni-real talk lang naman, Ni-real talk lang naman. Kaya si Boss Jinggoy, pangisi-ngisi na lang ng gano'n Kasi tinatamaan, nasa sapul hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang metapang mag-walk out. Tama ba yun? Kaya eto nga. Kaya wala kayong bilang. Kasi nga, hindi matutuloy yung botohan dahil kulang yung bilang.
Di ho ba mga kababayan? O, Sana magkasundo na yung dalawang panig, titiisin na hindi. No? Ako, okay ako doon sa ginagawa po ng minority, mga kababayan. Magkasundo, kayo yung makikisama sa minority. Kayo yung susunod sa minority. Kasi ang nakikita namin, yung minority ang nasa tama this time. titiisin na namin sila. Tiisin na rin. Matigas ang baba nito, mga kababayan. Sila pa ang magtitiis sa minority, ha? Ibang klase ang baba nito, mga kababayan. Hugis porselana nga ho, no? Nila kami. Pero wag naman ganon. Pag sila, pwede. Pag kami, hindi pwede. Hindi naman tama yung ganon. So, magkakaukus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakamiting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So, tignan natin, sana magkasundo na. Lahat ng ginagawa ni Amy, diversion, no, mga kababayan. Tingnan mo, meron siyang con-as, para yun yung pag-usapan, hindi pag-usapan yung impeachment ng Vice Presidente. Sa lalong madaling panahon dahil para sa akin gusto ko nang tutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Sabi ni Joselito Villarino, ang baba ng IQ ni Amy Babadiday. Sabi ni Joel, fake pagkatao mo. Baba rin. Grabe kayo kay Amy Marcos. Sabi ni Marian, kami, di ka na namin matiis ang sakit sa mata. Makita ang pagmumukha nitong babalina na ito. Alisin ko na ha, dahil sabi niyo nasasaktan na kayo sa pagmumukha ni Amy Marcos.